Sa liwat maayong gabi sa tanan. Pasalamat ta sa Ginoo karon nga gabi nga makapadayon ta sa atong programa, online gospel devotion. Salamat sa inyong padayon nga pagsunod sa ato nga buhaton karong gabi. And we so very thankful for this privilege that God has given to us for these nights that we can have again sa pulong sa Ginoo nga ato nga matun-an karong gabi. But before that, na-pray to sa langit nun og may gugmao nga Dios, Ginoo, tag-iya ka sa among makinabuhi. Ginoo, ikaw ang nagbuhat diya kanamo, ikaw Ginoo ang nagamold sa amo nga mga kinabuhi. So karong gabi nagahangyo kami diya kanimo. Tagi kami kaalam nga langit nun, pagsabot gikan sa iyong balaang pulong. Mga disturbances Ginoo, ikaw gud magtabang ma-control Ginoo. Ay mahuman hangtod mahuman namo Ginoo kining activity nga naa kami enjoyment sa pagpaminaw, mga viewers, naga-pray kami amo mga friends, tagi sila Ginoo interest sa pagpaminaw sa iyong balaang pulong kay mao lamang kini Ginoo ang pamaagi nga maglig-on ang amo espirituhanon nga pag-alagad diya kanimo. Bani kami karong gabi sa mahal nga ngalan ni Kristo Jesus nga manluluwas amo gitugyan o gisalig ang tanan. Amen. Okay, bali karong gabi padayon ta sa ato nga ginatun-an nga pulo balaan nga pulong sa Ginoo. So diha na pud ta sa Mateo kapitulo 9 versikulo 13. Sa Bisaya nako gihapon basahon. Susihan ninyo kung unsay kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, pagkamaluluyon ang akong gusto, dili ang mga halad, kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Sa English nga pagkasulti mao ni niya God's desire for mercy and compassion over ritualistic sacrifice and Jesus' mission to call sinners rather than the self-righteous. So mao ni atong kuanan tun-an karong gabi ang word sa Bisaya nga gigamit niya diya is susiha. Susihan ninyo kung unsay kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, pagka maluluyon ang akong gusto, dili ang mga halad, kay wala ako muani aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. So ato lang taon karon ang mga rason nganong isulat kini ni Mateo nga mga pulong sa Ginoo. So ari ang context ani nga verse is the verse follows a scene where Jesus is eating with tax collectors and sinners, which the Pharisees criticize. Usa na kapanahon si Kristo Jesus nagkaon uban sa mga makasasala ang panglantaw sa mga Fariseo sa mga collectors, mga tax collectors. So I don't know kung ingon ana ang ilang panglantaw sa mga tax collectors, mga sinners sila. So probably may mga dili maayo nga ginabuhat sa una pa. And I don't know karon kung unsa ang kahimtang sa ato nga mga tax collectors. But mao na ang setting. Nagkaon si Jesus Christ uban sa mga makasasala. Ang word na lang yun nga ato nga gamiton is makasasala. Ang rason ni Kristo Jesus na sunod. Jesus defends his action by stating that those who are well
those who are well have no need for physicians, but those who are sick. Kana kuno mga maayo rag lawas, walay sakit, wala na siya nagkinanglan sang doktor. Tinuod man no, dili man nato kinanglan ng doktor kung wala ra tay sakit. Pero kung nakay sakit, di kinanglanon gid nimo ang doktor. Mao na ang rason ni Kristo Jesus nga nung nag uban siya sa mga makasasala sa pagkaon sa mga tax collectors. So ato lang taon karon ang mga rason pagyud nga uban, at least masabtan nato ang kuano ang balaan nga pulong sa Ginoo nga gisulti niya diha sa Mateo 9:13. Gingkot diha ni Mateo diha sa Hosea, Hosea, then quotes the prophet Hosea, go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. Ingon niya ato ni siya lang taon karon mao nang gigamit ni kuano ni Mateo nga gikan sa Hosea nga text. Susihan ninyo kung unsay kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, pagka maluluyon ang akong gusto, dili ang mga halad. So, nakaibalot kung unsa man ang misyon ni Kristo Jesus dinhi sa kalibutan. That is why ingon ni Kristo Jesus dinhi, for I came not to call the righteous but sinners. Niari siya kuno sa kalibutan dili sa kuha, dili sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Mao na ang usa sang rason sa pagpakatao ni Kristo Jesus niining kalibutan diya sa Mateo 2 o Mateo 1:21. Tawgon ang iyang Jesus, tawgon ang iyang ngalan Jesus, kay luwason niya ang iyang mga katawan sa ilang mga sala. So niari si Kristo Jesus sa kalibutan dili sa matarong kundi sa mga makasasala. So ari ang kuan pagid no, dugang pagid nga pagpasabot diya kanato may tungod sa pagkaimportante ni ini nga bersikulo. Jesus came to save those who recognize their need for God's grace and forgiveness, not those who consider themselves righteous. Ari di ano ang usag nga rason nganong ni ani si Kristo Jesus dinhi sa kalibutan. Ang giadto ang luwason ni Kristo Jesus dinhi sa kalibutan katurang nagkinahanglan sang iyang grasya, nagkinahanglan sang kapasayloan sa ilang mga sala. But ingon niya, those who consider themselves righteous, dili na mao ang iyang giadto. Kung dili katurang gi-recognize, giangkon niya nga nagkinanglan sila sa grasya sa Ginoo. O nagkinanglan sila sa kapasayloan sa ilang mga sala gikan sa Ginoo. So ari no, ato nga lantaon, mercy versus sacrifice. Mercy or kaluoy versus sacrifice. The verse emphasizes that God's primary concern is not with outward rituals or legalistic adherence, but with compassion and hearts that desires to help those in need. Ang naa sa kasing-kasing sa Ginoo sa kay Jesus Christ ang iya primary concern, not necessarily not for outward rituals. Daghang mga rituals nga ginahimo sa una, and until now daghang mga rituals nga ginasunod nato o sa mga katawhan, dili na mao ang gusto sa Ginoo.
niari si Kristo Jesus sa kalibutan kay tungod nga naluoy siya sa mga tawo nga nagkinahanglan sang kaluwasan. So desires to help those in need. Gusto niya nga ang nagkinahanglan sang kaluwasan, mga tawo nga naa sa ilalom sang sala, makabot sa kapasayloan sang ilang mga sala ug mahimo silang hilway sa abselto sa ilang mga sala. Gumikan sa ilang pagtuo ug pagdawat kang Kristo Jesus nga ilang manluluwas. So mercy versus sacrifice. And then ari pa gyud Matthew 9:13, Jesus states, I came not to call the righteous, but sinners. Ang explanation niya ani ato nga hisgutan karon, mga dugang nga explanation niya, nakuha man nato ang context ganiya nga gi-condemn siya sa mga Pharisees kay nagkaon siya uban sa mga makasasala. Kay gilantaw sa mga Pharisees nga kanang mga tax collector is mga dautan, mga makasasala. So nagkig-uban si Kristo Jesus didto sa ila sa pagkaon. But ang point ni Kristo Jesus is this, he is highlighting that those who recognize their need for God's grace are the ones who will truly respond to His message. Ang buot niya ipasabot, kato kunong mga tao nga gi-acknowledge nila, gi-recognize nila nga sila makasasala o gi-recognize nila nga nagkinanglan sila sa grasya sa Ginoo, mauto siyang mga tao nga mag-response, magsunod diya sa Ginoo. And I do believe nga hangtod karon katurang mga tao nga gi-recognize nila nga nagkinanglan sila sa grasya sa Ginoo. Maunang mga tao nga magsunod diya sa Ginoo. Pero kato but ingon niya, not those who consider themselves righteous and therefore don't see a need for mercy. Kana kunong mga tao nga gilantaw nila nga ilang kaugalingon is maayo ra, wala sila mga sala, o gilantaw nila nga matarong sila. Kana nga mga tao dili na sila magsunod diya sa message, sa mensahe sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo. So mao na nga karong gabi kuan ni siya no, mga pagpahinumdom di ay kanato nga katong mga tao nga nag-angkon nga nagkinanglan sila sa kapasayloan sa Ginoo, maora ng mga tao nga mosunod diya sa pulong sa Ginoo. Sir Castel, good evening diya sa imo. Thank you kayo gyud human na imo nga program. Sa ari pa gyud ingon ni kuan no, ingon diya ni Jesus Christ, I desire mercy, not sacrifice. Jesus, okay, naka-take up naman nato, but we will take it again. Ingon niya din that God values compassion and kindness over mere outward religious practices or sacrifices. Sometimes we always practice sa mga religious activities, religious rituals, but deep in our hearts dili nato mapakita ang tinuod yun nga pag-recognize nato nga kita na ay sala atubangan sa Ginoo. So mao ni nga
Ingon sang usa nga naghatag sang iya pagkomentar. The Pharisees missed the mark. Nasipyat na wala niya lang makita gyud kung unsa ang kinatibuk-an nga plano ni Jesus Christ nganong nianhi siya niining kalibutan. So the Pharisees focus on the letter of the law and outward religious rituals, but they miss the heart of God's law, which is to show mercy and compassion. Unsa man ang naagyod sa kasing-kasing sa Ginoo, ang kaluoy niya sa mga tawo nga uh, wala pa diya naka angkon sang kaluwasan diya kanila. Gilantaw dinhi nga mga sinners. Sa implication makita nato ni nga mga verse ani nga bersikulo is this: Jesus' words challenge us to examine our hearts and to prioritize compassion and kindness over strict adherence to rules and rituals. So mao nang mga implications diya kanato. Examine nato sa saon nato. Susihon nato ang ato nga kasing-kasing, ato nga kaugalingon kung nabatay gugma pod na nabatay kaluoy sa mga tao nga adlaw-adlaw nagakawala, adlaw-adlaw nagataliwan ni ining kalibutan. God's mercy is mao ni. Jesus came to call sinners, not the righteous, because he came to offer mercy and forgiveness to those who recognize their need for it, to those who recognize their need for it. So niari si Kristo Jesus na ining kalibutan, usara gyud ang iya giadto, no? Not the righteous, but because he came to offer mercy and forgiveness. Iyan na nga gi-offer sa mga tao. Sa mga tao nga nag-recognize, nag-angkon nga sila nagkinanglan sang kapasayloan. So hope and pray kung dili pa ka siguro nga naa ka sa pamilya sa Dios, examine imo nga ang imo nga kasing-kasing kung naa ba ka sa naa na ba ka sa pamilya sa Dios. Mahimo kang pamilya sa Dios pinaagi sa pag-angkon nimo kang Kristo Jesus nga manluluwas. That is why ingon sang Mateo 1:12, yes, 1:12, John 1:12 ingon niya sa tanan nga nagtuo og nagdawat kaniya nga iyang manluluwas, gihatagan sila niya sa katungod nga mahimong ilang mga anak. So mahimo kang pamilya sa Dios, espirituhanon kung nagdawat ka, nagtuo ka sa Kristo Jesus nga manluluwas. Good evening dia ng Elizabeth Amulo. Salamat sa pakiguban nimo karong gabi. Musta lang diya sa inyo tanan. Okay, hari pa gyud ato padayon non. Naay mga mga devotional message nga makuha nato karong gabi. Una is mercy over sacrifice. Mao nang devotional message nato, mao nang mga pulong sa Ginoo nga nagapahinumdom diya kanato. Ang challenge ni Jesus Christ sa mga leaders is focus on strict adherence to rule and rituals, but ang gusto ni Kristo Jesus mo ni highlighting that true worship involves compassion and understanding for others. Mao na ato permi nga kuno ibutang sa ato kasing-kasing sa aton nga tagipusoon. Ang tinuod nga ang tuod-tuod nga pagsimba nag-involve kauban niya kana ang compassion, ang kaluoy and understanding for others, kanang nakasabot pug ka sa uban.
So hope and pray nga masabtan nato ang kahimtang sa uban. Not necessarily nga ang ilang panglanta, ang ilang pagsulti, masabtan nimo kundili ang ginasulti sang ilang mga kasing-kasing. So compassion and understanding for others, not just outward display of pity. Kanang ingnonoy naluoy ko tapos mo wala ra pud kay gibuhat. Sa challenge kini diya kanato. God's desire for compassion. The verse reveals that God desires a heart that is moved by sympathy and willingness to help those who are struggling. Maunang kwano, maunang atong lesson, devotional message karong gabi gipakita sa Ginoo ang iyang kasing-kasing nga nagisay kwan, naay sympathy, naa siya'y kabalaka sa mga tao nga nagkinanglan sa tabang niya, rather than a heart that is preoccupied with legalistic demands. So maoning mga mga lesson, devotional message na to karong gabi. So ang lesson nga makita nato is this. Number one nga lessons nga atong makita is the same, mercy over rituals. Kanang mga practices nato sa simbahan, mas maayo pagyud kuno ang kaluoy. Dili nato wad-on gid ang kaluoy. Good evening diya sa kay Ma'am JJ Alicante. Salamat kayo sa pag-uban ninyo. Jesus quotes the prophet Hosea, I desire mercy and not sacrifice. This challenge the idea that outward religious practices are the primary focus on faith. Emphasizing instead the importance of compassion and understanding. So kabayunta nga sabton nato, no? Sabton in the sense nga mag-extend ta sa ato nga mga tabang diya kanila sa mga nagkinahanglan. Jesus Christ mao na ang iyang giari niining kalibutan. Not to call for the righteous but sa mga sinners. Gusto ganiya nga ang mga tao nga nahilayo diya sa presensya sa Dios mabalik. Mao nang ingon niya Roma kapitulo 3 versikulo 23, ang tanang mga tao nahilayo diya sa kabubuton sa Dios. And then pasalamat ta sa 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Bisan nailayo ka sa Dios, gusto kanya nga ibalik. Bisan pa karong gabi hatagan kanya sa kinabuhing dayon. Promise na siya sa Ginoo. Sa mga tao nga nag-recognize nga nagkinanglan sila sa kapasayloan sang ilang mga kasalanan. Sa may napatay gamay nga nabilin, God's grace for sinners. Jesus came to call sinners to repentance, not the self-proclaimed righteous. This signifies that God's grace is available to those who recognize their need for it, not those who believe they are already acceptable to God. So mao ni no, masabtan nato nga gusto sa Ginoo, niari ang Ginoo dinhi sa kalibutan aron nga hatagan ka sang kagawasan sa imong mga kasalanan. Hatagan ka kagawasan diya sa espirituhanong nga sala nga ato na panunod sa kay Adan o sa kay Eva. Ang ang iya ra hatagan is God's grace is available to those who recognize their need for it. Didto ra sa mga tao nga giangkon niya nga nagkinanglan ka sang kaluwasan. Nagkinanglan ka sang grasya sa Ginoo.
grasya which is si Jesus Christ kinanglan ka diya sa kaluwasan. And then kinanglan nimo is humility, the need for humility. Humility, ang Pharisees, the Pharisees who considered themselves righteous were not the focus of Jesus' ministry. Kato ingon din ni ang mga Fariseo nga naglantaw sa ilang kaugalingon, nag-angkon sa ilang kaugalingon nga matarong na sila, dili diya ang ministry ni Kristo Jesus. But rather, those who recognize their need for God's help. Sa mga tao ra nga nag-angkon nga nagkinanglan sila sang grasya sa Ginoo. Nagkinanglan sila sang tabang sa Ginoo. Recognize their need for God's help. So, panpre nga ikaw usa ni ana kung wala ka pa ingon ako, wala ka pa tinuod nga relasyon ngadto sa Dios. Ikaw usa ni ana nga mag-recognize sang tabang sa Ginoo. Kay katurang mga tao nga nag-recognize nga sila nagkinanglan sang tabang sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo. The importance of humility and acknowledging one's own shortcomings. Katurang mga kasing-kasing nga mapainobsanon, giangkon nimo nga naakay mga shortcomings diya sa Ginoo, naakay sala atubangan sa Ginoo. Maunang mga tao nga pasayloon diya sa Ginoo, hatagan sang grasya sa Ginoo. Okay, salamat kaayo gyud. Napatay gamay nga nga nabilin God's heart for the lost. God's heart for the lost. Mao ning panglantaw ang naa sa kasing-kasing sa Ginoo sa mga tao nga nawala in the sense nga ang iyang relasyon ngadto sa Dios naputol tungod sa sala. So gusto sa Ginoo naa sa kasing-kasing sa Ginoo nga mabalik ka diha sa pamilya sa Dios. Jesus' actions and teachings reveal a heart for the lost and marginalized, demonstrating that God desires to reach out to those who are in need of God's grace. Naa sa kasing-kasing ni sa kasing-kasing sa Ginoo, sa kasing-kasing ni Kristo Jesus, ang iyang desires nga katong tanan nga managkinanglan sang grasya sa Ginoo maabot. Grasya in the sense nga si Kristo Jesus sa gyud ang grasya diya kanato sa tanang mga katawhan. So kabayon ta nga karong gabi mangin lesson kini diya kanato nga kinanglan nato ang grasya sa Ginoo. Good evening diya sa kay Sir Arnold Shabok sa Mabinay. Salamat sa pakig-uban pod nimo karong gabi sa ato nga online gospel devotion kay Ma'am Lucy Redoble sa Davao. Salamat sa imo gyud nga padayon nga pag-uban. Sa ang key message ato makuha karong gabi as we close sa atong devotional message karong online gospel devotion, Jesus is highlighting that God's primary concern is not with outward religious observance, but with showing compassion and mercy to those who are lost and in need. So mao ni ang ang key message na tong gabi karong gabi concern sa Ginoo dili sa outward religious observance kundili sa pagpakita sang kaluoy, compassion and mercy to those who are lost and in need. So hope and pray nga for this evening
makapainomdom na pud kini diya kanato. Usbon ako sa pagbasa sa Bisaya sa 13. Susihan ninyo kung unsay kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, pagka maluluyon ang akong gusto, dili mga halad, kay wala ako muanhi aron pag tawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Magaampo kita. Langit nga Dios, daghang salamat karong gabi sa kaayo nimo. Salamat sa panahon nga nangyayamon na pud karon pagtuon sa iyong balang pulong for a short minutes Ginoo sang time nga nagahin namo kabayontan sabtan namo Ginoo ang kinatibuk-an Ginoo sang purpose nimo nganong nianhi ka ni ining kalibutan. Sa kabay Ginoo unta nga kung naay mga katawhan pa nga dili nila Ginoo na angkon pa si Kristo Jesus nga ilang manuluwa sa ilang mga kasing-kasing, dili nila siguro nga isa na sila Ginoo sa imong panimalay kabay Ginoo nga tutukan nila Ginoo ang ilang relasyon ngadto diha kanimo ug dawaton kanila nga ilang manuluwa. Salamat sa mga viewers nga nagapadayon gyud sa pag-support niini. Ginoo ako prayer ikaw gyud mag tabang diya kanila bisan pa karong gabi sa ilang pagpahulay, preserve sila Ginoo sa mga dautan, tagi sila Ginoo, kalinaw sila pagpahulay, and prepare them Father for their mga activity ugma sa man ilang mga plano sa ilang kinabuhi. Tugot man Ginoo ang ila mga pangandoy nga maabot nila. Nagatugyan kami og nagasalig karong gabi kang Kristo Jesus nga manuluwas. Amen. Okay, mayong gabi gyud diya sa tanan.